Paano proteksyonan ang iyong peace? So ito ang magpoproteksyon din sa iyong mental health. Pag pinoproteksyonan mo ang iyong peace, pinoproteksyonan mo ang mental health mo. Pag pinoproteksyonan mo ang mental health mo, pinoproteksyonan mo ang iyong well-being. Okay, so let's analyze. Okay, so ito. Saying no to events that drain you. Huwag kang maging yes man. Huwag kang maging yes woman. O yes boy, yes girl. Ang nangyayari kasi yes tayo ng yes eh. Kahit di na natin kaya. Para i-please lang natin yung ating kapwa, ang ating asawa, ang ating jowa, ang ating kapatid, ang ating nanay, ang ating tatay. Kahit drain na tayo, yes pa rin tayo ng yes. Masisira ang mental health mo niyan. Hindi ka magkakameroon ng peace. Kaya, kailangan ka mag-set ng boundaries. Kailangan mong mag-say ng no kung kailangan mag-no. Okay? Clear tayo dyan. Clear tayo dyan. Okay. Another one, stop being the fixer for everyone's chaos. Huwag laging to the rescue ka. Re-rescuehin mo na re-rescuehin yung mga tao, sasagipin mo na sasagipin yung mga tao. O kaya ay i-handle mo nang i-handle ang kanilang mga problems, ang kanilang mga miseries. Paano naman ang miseries mo? Paano naman ang sarili mo? Baka hindi mo na naaasikaso ang sarili mo, baka pangit na yung self-care mo. Baka naman ikaw ay mukha ng losyang. Baka naman ikaw ay mukha ng edad 70, ikaw nasa middle age pa lang. It's because you are the fixer. Stop being a fixer. Okay? Protect your peace. Hayaan mo silang gawin ang responsibilidad nila at ang kanilang parte. Ika nga ay problema mo yan, harapin mo yan para maging malakas ka. Para maging matibay kang nilalang. Kasi kung kayo na kayo ang aakaw dyan, mamimiha sa yung mga taong yon, hindi matututo. No, they will not learn from their mistakes. They will not learn from their experiences because you handle the problem. But in the long run, you are the one who is in pain. You are the one who is destroyed. Specifically, your mental health and your peace. So para maging peaceful, magkameron ka ng peace, yan, stop being the fixer. Let's go now to another one. Putting distance between myself or yourself and unhealthy relationships. Kung unhealthy na relationship ninyo, and a good example is narcissistic relationship, abusive relationship, cheating, etc. na worse, dumistansya na kayo. No? Let it go. Okay? Run, forest run. Right? Tumakbo na kayo hanggat may lupa. Dahil, kung hindi, masisira ang mental health. Wala kayo niyan. No? Wala kayong peace. Okay, let's go now to another one. Choosing to put yourself and your needs first instead of always trying to please others. Okay, self mo muna. Halimbawa, puyat ka, kailangan mo matulog. May nakiusap sa'yo, nakisuyo sa'yo na mag-overtime ka sa work o kaya ay ikaw ang pumalit. Don't do it. Dahil masisira ang health mo. Masisira ang iyong katawan pagka ganito ng ganito. Huwag mong i-please yung katrabaho mo. Pupunta lang naman ng katrabaho, makikipag-date lang. No? Magbabakasyon lang na hindi naman dapat gawin. Di ba? So, wag ganon. So, marami mga situations na ganyan na isinasaalang-alang mo yung kalusugan mo, yung iyong katawan, ng iyong isipan, para lang sa ibang tao. Don't do it. Wala kang peace. So, kung gusto mo magka-peace, choose peace. Choose yourself. Choose or prioritize your needs first. Okay. Another one. Letting go of drama, especially if it is not your drama. Okay? So, yung mga narcissistic partner ninyo, yung mga abusive partner ninyo, mga mapagsamantalang kapitbahay, mga katrabaho na mga abusive, pabayaan nyo sila. Yung mga drama nila, kanila yun. You need to set boundaries. Okay? So, hayaan mo sila, huwag mo silang pansinin. Ignore mo sila. Dahil sa tuwing ikaw ay sasali sa drama, kasama ka sa dramatic situation na yan. Wala ka nun. Wala kang peace. Halimbawa, yung dalawa mong kaklase o dalawa mong katrabaho yung nag-aaway, sumali ka ngayon doon sa drama ng dalawa. 3 na ngayon kayo. Nagsampalan yung katrabaho mo, ikaw ay tinamaan din. So, 3 na kayo ngayon nagsasampalan. You see? That's the problem there. So, if to provide peace sa sarili mo, ayan, i-let go mo na ang drama. Okay. Another one, putting your healing first, even if it disappoints others. Halimbawa, ganito, sasabihin, para buo ang pamilya natin, okay, huwag mong hiwalayan yung asawa mo, tiisin mo, para buo yung pamilya natin. Sasabihin sa iyo ng iyong biyanan, tanggal na yung ngipin mo. Okay? Ilang taong ka nang nagsasuffer, gulpi ka araw-araw, tapos sasabihin, para sa mga anak mo, para may mag-alaga, no? Para tayo buong pamilya rito, para mayroong tao rito sa bahay, para may kasama ako, kasi ako, putol na yung pa ako kasi may diabetes ako 'di ba? So, anong gagawin mo ngayon? Okay? So, hindi ka ngayon mag-heal kasi pipilitin mo sumama sa abusive mong asawa, pero ikaw mismo nasisira ka. So, that's a problem there. Okay, so yung mga tao, hayaan ma-disappoint sila sa iyo. Basta you need to prioritize your healing para meron ka niyan. Peace. Okay. Another one, saying no without guilt or explanation. Alam ko mahirap magsabi ng no, lalo na kung ito ay iyong closest friend or ito ay iyong kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, etc. Mahirap yan. But
kailangan mo yung gawin. Kailangan hindi ka mag-guilty, kailangan ay huwag ka mag-explain na mag-explain. Why? Because this is for you, for yourself. Unahin mo yung sarili mo. Itanim mo sa isip mo, your mindset must be, kailangan alagaan ko muna ang sarili ko dahil sa sarili ko magsisimula ang lahat. Kapag unhealthy ako, kapag kasira ang mental health ko, paano ko makakapag-function na maayos? Paano ko makikisalamuha sa aking mga kapatid, sa aking kapamilya if myself is destroyed? You see, that's a problem there. So, kailangan mag-say no ka without guilt or without explaining yung over and over explaining mo, don't do that. Huwag ka pati magsosorry. No? Kasi yung pagsosorry na yan, hindi kailangan sa mga ganyan situations. Okay, para magkameron ka niya, no? Ayan, yan. Peace. Okay, I think that's all. So, ayan yung mga dapat nyo tandaan para maproteksyonan nyo yung peace ninyo. Always remember to prioritize yourself. Ang self-care, kasi self-care ito mga to, ito ay hindi pagiging selfish. Okay, remember that. Huwag kayo magigilty. Iisipin nyo na, selfish ako kaya hindi ko dapat gawin niya kasi magiging selfish ako. Selfish ako pag ginawa ko yan. So, don't think that way. Hindi yun ganun. Okay? So, see you in my next content. I hope it helps. Bye for now.